Hi mga kawaray life hacks. Kung ikaw yung tipo na pagkatapos ng sweldo bigla nagtatanong ng saan napunta ang pera ko, para sa iyo ang video na ito. Hindi tayo magpapanggap na mayaman kung hindi naman. Welcome sa Waray Life Hacks. Kung bago ka sa channel na ito, ang goal natin ay gawing simple ang mga bagay na akala mo komplikado, lalo na pagdating sa pera at sa buhay. Kaya panoorin mga video hanggang sa dulo dahil ang huling tatlong tip ang pinaka-importante at pinakamalaking tulong kung gusto mo talagang makatipid at mag-ipon. Kaya simulan na natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang 15 basic tipid tips na kayang-kaya mong gawin. Walang arte, walang pa-impress, pero may ipon. Tipid tips number 1. Alamin ang gusto mo versus sa hindi mo namang kailangan. Hindi lahat ng gusto ay kailangan. Ang ibig sabihin nito, ang kailangan ay mga bagay na hindi mo naman pwedeng isantabi dahil kailangan mo para mabuhay at mag-function araw-araw. Ang gusto ay mga bagay na masarap sa pakiramdam, nagpapasaya pero pwede kang mabuhay kahit wala ito. Ang halimbawa na lang nito, sa pagkain, ito ay kailangan gaya ng ulam at kanin na pwede namang lutuin sa bahay. At ang gusto naman ay ang kagaya ng milk tea, iced coffee, fast food o mga food delivery araw-araw. Hindi naman masama ang milk tea o mga food delivery, pero kung araw-araw malaki ang kinakain sa budget mo. Ang simpleng rule dito para madaling matandaan ay tanungin mo muna ang sarili mo. Kung hindi ito bibilhin ngayon, may masamang mangyayari ba sa'yo? Kung oo, kailangan. Kung hindi, gusto. Ang bottom line dito, ang taong marunong mag-distinguish ng gusto at kailangan ay mas makakaipon, may handa sa emergency, hindi laging gipit bago ang sweldo. Hindi bawal ang gusto pero unahin muna ang mga kailangan. Ang pangkalawang tipid tips, matutong magsabi ng hindi. Hindi lahat ng aya ay kailangang sundin. Matutong magsabi ng hindi. Hindi lahat ng aya ay kailangang sundin. Ang sa kultura natin mahirap tumanggi. Takot tayo masabihang kuripot, KJ o hindi marunong makisama. Pero ang totoo, hindi mo obligasyon sumama sa lahat ng gastos. Ang halimbawa nito, kung may kaibigan kang mahiling magyaya kape tayo sa Starbucks, araw-araw ito Kung sa isang kape, meron 180 to 250 pesos ang isang kape So, 5 times a week, halos 4,000 ang magagastos mo sa isang buwan. So, ang isang no, pag sabi mo na ayaw mo sa kape, ang pandagdag na yan sa bayad ng kuryente o internet mo. Sayang, di ba? Ang mind shift na to ay tandaan mo, hindi ka madamot, hindi ka KJ, hindi ka mayabang. Ikaw ay responsable sa pera mo, may pangarap ka, iniisip mo ang future self mo. Ang bottom line dito, ang taong marunong magsabi ng hindi, mas may control sa gastos, mas tahimik ang isip, mas malapit ng financial goals. Tandaan, hindi lahat ng aya ay kailangan sundin, pero lahat ng ipon ay may patutunguhan. Ang pangatlong tipid tips ay iwasan ang panonood ng product reviews kung wala ka namang balak bumili. Huwag ka nang manood. Ang product reviews ay ginawa para ma-convince ka, hindi lang para mag-inform. Kahit hindi mo kailangan, kapag napanood mo na, ay ang ganda pala, ang mura pala. Parang kailangan ko to Diyan nagsisimula ang impulse buying. Totoo ito, very budol culture ang atake. Ang mga halimbawa nito sa araw-araw na buhay ng mga Pinoy. Halimbawa, Shopee, Lazada, TikTok Shop reviews. Nag-scroll ka lang sana tapos may video na, guys, super worth it nito. Ang ending, mag-check out ka na kahit wala sa budget. Alam nyo, isa rin ako dito na nagpapabudol sa mga reviews. Katulad na lang ng mga skincare at makeup. May sabon ka pa, may toner ka pa, may lipstick ka pa. Pero dahil sa review, nakaka-glow daw in 7 days. Ang resulta, 3 ang sabon mo, 1 lang ang mukha mo. Bakit delikado ang product reviews? Dahil ito, pinapakita lang ang magandang side, may affiliate link, may kita sila pag bumili ka. Pinaparamdam na naiwan ka kung wala ka nito. Hindi nila problema kung maubos ang budget mo. Simple rule para hindi mabudol. Manood lang ng review kung may balak ka talagang bumili.
Naka-budget ka na? Ikaw ang naghahanap, hindi ikaw ang naaakit. Kung bored ka lang, scroll away. Ang bottom line dito, hindi lahat ng trending ay kailangan mo. Minsan, curiosity lang ang puhunan, pero pera ang nawawala. Tandaan, hindi mo kailangan lahat ng maganda sa feeds mo. Tipid tips number 4. Laging may grocery list. Grocery na walang listahan, siguradong sobra ang gastos mo. Kapag pumasok ka sa grocery na walang plano, hindi ikaw ang nagde-decide. Ang mata mo, ang promo at ang gutom mo ang nagdedesisyon. Ang resulta nito, impulse buy plus duplicate items plus lampas sa budget. Ang halimbawa nito, kung wala kang listahan ay minsan nagdodoble ang mga binibili mo. Halimbawa, may toyo pa pala, may asukal pa pala, may shampoo pa pala. Kung may listahan ka, hindi ka bibili ng meron ka pa. Bakit malaking tipid ang grocery list? Dahil ito ay may control ka sa gastos, alam mo ang priority, iwas budol ng sale at promo, mas kaunting nasasayang na pagkain. Simple grocery list rule. Bago mag-grocery, tanungin ang sarili, ano ang lulutuin ko this week? Ano ang wala talaga sa bahay? Magkano lang ang budget ko? Kung wala sa listahan, huwag ilagay sa cart. Ang bottom line dito, ang grocery list ay parang roadmap ng budget. Kapag wala nito, ligaw ang gastos mo. Tandaan, mas tipid ang listahan kaysa sa may promo. Tipid tips number 5. Maging intentional sa pag-iipon. Ang ipon na hindi yung natira. Ipon ang inuuna. Pagdating ng sweldo, tabi agad kahit maliit lang. Consistency ang mahalaga, hindi ang laki. Maging intentional sa pag-iipon. Hindi mahalaga kung 100 o 1,000, ang mahalaga ay tuloy-tuloy. Ang halimbawa nito, may sweldo kang 15,000, ang unang ginagawa, tabi agad ng 500 sa hiwalay na ipon. Kahit maliit, secure na ang ipon bago pa gumastos. Hindi kailangan ng malaking sweldo para mag-ipon. Kailangan lang ng disiplina at consistency. Tandaan ninyo, mas mahalaga ang regular na ipon kaysa sa malaking ipon na minsan lang. Tipid tips number 6. Huwag mamuhay na mayaman kung hindi naman. Ang social media ay highlight reel lang. Puro travel, bagong gamit, masasarap na pagkain. Pero hindi mo nakikita ang utang, hulugan at overdue bills. Alam nyo, okay lang namang mainggit o ma-inspired sa mga nakikita mo. Pero hindi mo kailangan patunayan sa kahit kanino. Mas mahalaga, tahimik na ipon, bayad ang bills mo, at may payapang tulog ka. Tandaan, mas okay ang mukhang simple pero financially stable kaysa mukhang mayaman pero baon sa utang. Tipid tips number 7. Ipagmalaki ang pagiging kuripot. Ang pagiging kuripot ay hindi pagiging madamot. Ibig sabihin nito, marunong kang mag-prioritize, iniisip mo ang future mo, hindi ka nagpapadala sa uso at pressure. Sa panahon ngayon, mas dapat ipagmalaki ang may disiplina sa pera kaysa sa formula. Halimbawa nito, hindi ka sumasabay sa sale. May pera ka, pero hindi ka bumibili dahil hindi mo naman kailangan. Kuripot sa mata ng iba, pero responsable ka sa sarili mo. Ang halimbawa na lang nito, jeep versus sa Grab. Kaya mong mag-Grab pero pinipili mo ang jeep para makatipid. Hindi ka naghihirap, marunong ka lang gumastos. Ang taong marunong maging kuripot ay may emergency fund. Hindi lang laging stress sa bills, may control sa pera. Tandaan, mas okay nang matawag na kuripot kaysa sa matawag na mayaman pero walang ipon. Tipid tips number 8. Subukan ang no spend week or buy nothing. Ang no spend week ay isang hamon kung saan iiwas ka sa lahat ng hindi kailangang gasto sa loob ng isang linggo. Pwede pa rin ang pamasahe, bayarin, pagkain sa bahay. Bawal ang online shopping, food delivery, kape sa labas, o deserve ko to gastos. Ang no spend week ay parang reset button ng wallet. Pinapakita nito kung alin ang kaya mo palang iwasan. Hindi ka nagtitipid, nag-iensayo ka ng disiplina. Tipid tips number 9. Iwasan ang sugal, online games at mga bisyo. Ang sugal, online games at bisyo ay hindi lang kumakain ng pera, kinakain din ng oras, focus at peace of mind. Bakit delikado ang mga online games, sugal at bisyo? Delikado ito dahil walang guaranteed na return, nakaka-addict, paulit-ulit na gastos,
tahimik na nauubos ang pera mo. Kung gusto mong umasenso, iwas sa sugal, bawas bisyo, control sa online games. Tandaan, mas okay ang boring na wallet na maipon kaysa sa masayang laro na nauwi sa zero. Tipid tips number 10. Huwag susobra sa pagtitipid. Ang pagtitipid ay dapat may balanse. Kapag sobra naman, napapabayaan na ang kalusugan, laging pagod at irritable, nauuwi sa mas malaking gastos, sa kalaunan ay nauospital o nagpapagamot. Halimbawa nito ay ang sa pagkain. Instead na bumili ka ng gulay at ulam o karne o isda, ang ginagawa mo sa sobrang pagtitipid mo, nag-instant noodles ka lang araw-araw. Hindi ito maganda sa katawan mo. Mas tipid pa rin ang gulay at lutong bahay kaysa sa naman na magkasakit ka. Ang tamang pagtitipid ay inaalagaan ng katawan, may konting reward, sustainable sa long term. Tandaan, ang totoong tipid ay yung kaya mong gawin habang buhay, hindi yung sinusukuan mo dahil sa sobrang hirap. Tipid tips number 11. Bawasan ng oras sa social media. Ang social media ay puno ng flex culture, bagong phone, travel, shopping haul, deserve ko to lifestyle. Kahit hindi mo kailangan na pe-pressure kang gumastos para makasabay. Simple ways para mabawasan ang pag-i-scroll mo sa social media. Una, limit screen time, unfollow budol pages, iwas nood ng Holland reviews, palitan ng offline habits. Hindi mo kailangang sabayan ang lifestyle ng iba. Mas mahalaga ang sarili mong peace at meron kang budget. Tandaan, mas tahimik ang buhay kapag hindi mo kinukumpare ang sarili mo sa feed ng iba. Number 12 na tipid tips. Pumili ng kaibigang may tamang mindset sa pera. Napakahalaga ng tipid tips na ito. Ang mga kaibigan ay may malaking impluwensya sa ating desisyon, lalo na sa gastos at lifestyle. Kapag ang barkada ay laging gastos, gala at impulsive buying, madali kang mahila sa parehong habits. Pero kung ang mga kaibigan mo ay marunong mag-budget at mag-ipon, may inspire ka rin maging responsable sa pera. Ang halimbawa nito ay may barkada kang mahilig sa kape at gala. Halimbawa, may nakitang sale, sabihin bili na naman tayo kahit hindi naman kailangan. Kung lagi kang sumasama, mabilis maubos ang budget mo. Hindi mo kailangang iwan ang kaibigan mo, pero piliin mong makasamang mga taong may healthy mindset sa pera. Tandaan mo, kung sino ang madalas mong kasama, sila rin ang madalas mong nagiging impluwensya. Tipid tips number 13. Mag-set ng financial goals. Kapag wala kang financial goal, kahit gaano kalaki ang sweldo mo, nawawala lang ito sa kung saan-saan. Walang goal, walang direksyon. Pero kapag may malinaw kang goal, mas madali kang tumatanggi sa gastos at mas ganado kang mag-ipon. Ang financial goal ay parang GPS ng pera mo. Kung wala nito, iikot-ikot ka lang. Tandaan mo, hindi mo kailangan yumaman agad. Kailangan mo lang ng malinaw na pupuntahan. Tipid tips number 14. Turuan ng pamilya at ang mga bata tungkol sa ipon. Ang tamang paghawak ng pera ay hindi natututunan bigla pag adult na. Habits start early. Habang bata pa, turuan ng alkansya, ipaintindi ang needs versus wants, ipakita ang halaga ng pera. Kapag tinuruan mo ang bata ng ipon ngayon, binibigyan mo sila ng mas matibay na future bukas. Tandaan, ang pinakamagandang mana ay hindi pera kundi tamang financial habits. At ang ating huling tipid tips ay iwasan ng flex culture. Hindi lahat ng bagay sa buhay ay kailangang i-post sa social media. Ang flex culture ay nakakaudyok ng walang planong gastos at comparison trap. Hindi kailangan ng validation ng social media. Mas mahalaga na maipon ka, bayad ang bills mo, payapang isip. Tandaan, hindi lahat ng magandang nangyayari sa buhay ay kailangang i-post. Tandaan, hindi kailangan malaki ang sweldo para mag-ipon. Kailangan lang ng tamang habits. Kung nakatulong sa iyo ang 15 basic tipid tips na ito, i-like, i-share at i-subscribe ang Waray Life Hacks channel para sa mas marami pang practical, frugal life and money tips. At comment mo sa ibaba alin sa tips ang pinaka-relate ka. Thank you for watching. See you in my next video.